kayo or wala, I pray na you will be able to go through all of the sermons po. Ano ho? O kaya ang ginagawa ng ating tech team, ano, mga tech team natin ay nire-record din nila itong ating worship service besides from the stream. So ang ginagawa po ng nila ay ina-upload din nila sa YouTube para nang sa ganon directly mapanood niyo yung mismong sermon na lang. Okay? So you can share it to others para you can learn, they can learn with you. Ayan. Okay? Sige po. Alright. So let's start with this. Ayan. Okay. Kapag kayo po ay taga rito, yan, whether you are from Lagro, Fairview, or North Caloocan, sabihin natin kahit bahagi ng dito ng bungad ng Bulacan like San Jose. Okay? And then you're traversing through Commonwealth. Ano ho? Ano yung isang bagay, isang lugar na alam mong doon ka hahantong at alam mo, parating ka pa lang doon, alam mong darating ka doon. Ayan. Okay? Ano yung lugar na yon na nasa gitna? Ha? Yan, okay? Yung sikat na elliptical road. Sabi ng dati kong pastor, kapag bago ka raw na driver, doon ka, paikot-ikot ka lang doon sa elliptical road. Ano? Tapos maglipat-lipat ka ng lane. Kasi tuloy-tuloy, hindi ka pwede magre-relax. Lagi kang paliko ng liko eh. Ano ho? Pero, kaya alam mo na paparating ka ng elliptical road, it's because doon sa tinatawag natin na Quezon Memorial. Diba? Alright? Malayong-malayo ka pa, nakikita mo na yung pylons na kung saan may yun, yung tatlong pylons na yon. Okay? Pagkatapos sa bandang taas, mayroong tatlong anghel. Anong mayroon doon sa ano na yon? Sa Quezon Memorial na yon? Ha? Nandun si Quezon. Quezon Memorial. Nandun yung libingan ni Manuel L. Quezon. May hindi pa ba nakapunta doon? Siguro lahat nakapunta naman na, no? Parang doon nga yung field trip nila Kay eh. Hinayin nyo ah. Field trip ka pa, Tagalagro ay ka. Field trip mo, circle lang pa lang. Ano? Doon nyo sa may gitna. Nung bata nga ako, nagtataka ako, sobrang laki naman ng libingan ni Quezon. Sobrang laking tao ba nito? Kasi laki talaga eh, di ba? Di ko alam kung libre pa rin ngayon yun. Basta taga Quezon City ka, libre yun ang pagkakaalam ko. Ewan ko ngayon kung ganun pa rin. Ano? So, from afar, nakikita mo na ito, paparating na ako ng Quezon, ng elliptical road, ng Quezon City Circle, kasi nakikita ko na yung mataas na torre. And that's about 66 meters. Yan, mataas po yun. Now, what if, alright, galing ka dito, alam mo naman na yung itsura nung Quezon Memorial, then what if, tomorrow, habang traversing ka, napansin mo na, teka lang, pag nandito ako sa linya ng kalsada na ito, alam ko nandito banda yung torre. Bakit parang nausog ng konti? Then, hinayaan mo lang. And then the next day, parang teka lang, lalong napunta lalo sa bandang kaliwa. And then finally, na-observe mo, standing doon sa elliptical road, teka lang, parang dapat nasa gitna, yung pylons na yan, pero parang napapansin ko, it moved about a few meters away from sa gitna. Ano? Anong iisipin mo? Ha? Adik ka pala. Never lang. Okay? Baka mamaya, ano ba? May problema ba sa, na-illusion ba ako? Nasa panaginip ba ako? Why? Kasi you know na it's normal na kapag papunta ka doon, yung Quezon Memorial should not be moving. Dapat nandun siya. It's expected na nandun siya. Pag bumiyahe ako, kahit saan ako papunta, basta dadaan ako ng elliptical road, nandun siya, it's not moving. In fact, kahit na sobrang tagal na po nung pylons na yun, alam niyo po ba na isa yun sa may mga magagandang structure, architecturally wise. Kasi, meron din siya yung pagkakatayo sa kanya, meron din siyang panlaban even against earthquake. Of which kahit po ngayon mga bagong buildings, hindi lahat may ganun ha. Okay? Parang feeling nung iba dyan, bagong technology yun. Hindi, matagal na po yun.
Yung Quezon Memorial, yung pylons na meron siyang ganon. So, kahit na magkaroon po ng earthquake dito sa area natin, sana wag naman Panginoon. Pero kung sakali lang, hindi pa rin siya basta-basta gagalaw. Now, the reason I am sharing this to you because of this cultural tension, na kung saan it seems like truth moves every day. Truth moves every day. 'Di ba? Last year na pag-usapan natin, no? Madalas na naririnig natin. Sadly, even among Christian circles, yung laging sinasabi na follow your heart. Basta you have peace in your heart, yun ang mahalaga. Basta wala kang naaapakan tao. If that's your truth, that's the truth. Ano ho? Yung sinasabi nga nila na they can become a new truth para sa iyo. Ano? And nakakatakot yun because with that mindset, truth can change every week. Pwede mo magbago yun. No? Kasi ayun yung truth para sa iyo. Ito yung immovable, quote-unquote, immovable truth ko. Yan yung para sa akin. Even some people would say this, na yung Bible daw is ginamit kanina ni Deacon Ray yung word na obsolete. Ano? Obsolete na yan. That's an old book. Hindi na yan tumiterno sa pamumuhay natin ngayon. That was written what? About 100 AD nung natapos. Sabihin natin, sagarin natin. Pero hindi. 100 AD tapos na yan. Diba? Ano ng taon ngayon? It's 2026. Imagine that. Ganon nakatagal, nearly 2,000 years na nung nasulat. It's not applicable to us today. Ano na lang yan? Parang pa-feel good na lang yung Bible. You don't need it. And so, ano po nangyayari sa atin ngayon? Alright. Meron pong tinatawag na alam niyo ba yung tinatawag na literate tsaka illiterate? Okay. How about yung term na functionally illiterate? Pag sinabi kasing illiterate, alright, hindi ka makabasa, hindi ka makasulat. Illiterate. Paano yung term na functionally illiterate? Ang ibig sabihin nun, marunong kang bumasa, marunong kang sumulat. But, you choose, excuse me for this, you choose to be stupid. You choose to be stubborn. Okay? Na kahit alam mo na it's good for you, this is the right thing, but you choose not to do so. Okay? And even some Christians are not atheists. Meron bang Christian na atheist? Is that possible? Maybe not atheist in belief, but atheistic in practice. They say that the Bible is the Word of God. They say that they are Christians, pero they are not intentional on looking at what is the truth and if I am living the truth. Kaya natin pag-aaralan this next Sunday, starting today, that the Word of God is unbroken. It's the unbroken Word. This is the simple logic. If our God is the unshakable God, then His Word is unbroken Word. Diba ho? Alright? So, from today to next week, we are going to study, especially today, we are going to study that the Bible is not just a good book. Hindi siya pa-feel-good book. Hindi siya moral book. Hindi lang po siya history book. We are going to study today on a surface level study lamang po that this Word, the Bible, is our final authority. The final authority for belief and the final authority for life. And it is the pylon, the only pylon that does not move. Let's pray. Lord God, have mercy on us. We pray for your grace. We pray for your continuous wisdom. I pray po, Panginoon, that we will not be illiterate in your word. Hindi po kami atheistic in practice. Tulungan niyo kami, Panginoon, this morning, even we're just touching the surface area of this topic,
na mag-spark po ito of more interest, of asking more questions, of digging deeper, getting the riches of our Lord Jesus Christ more than anything here on earth. We would also like to mention si Tita Jules, continue to take care of her health, continue to give wisdom sa family and even sa medical practitioners. We pray po, Panginoon Diyos, na palakasin niyo ang kanyang body, and again, that every need will be provided. We would also like to remember yung mga kapatiran, mga mahal namin sa buhay overseas na apektado po ng missile launch. I pray for protection, but more importantly, I pray that they will stand in faith. That in spite of the changes in the environment, whether in comfort or discomfort, that they will continue to magnify Jesus in their lives. In His name we pray. Amen. Okay, first, yan. So we are going to talk about why do we trust this book. Number 1, the miracle of inspiration. Ayan. Okay? Pag ginamit yung word na inspiration, ano ang naiisip nyo mga kapatid? Ano ba yung inspiration? Saan nyo naririnig yung salitang inspiration? Madalas naririnig yan sa mga kinikilig. Wow, inspired. Pag nakita mo yung bata na hindi araw-araw naglilinis, biglang naglinis, dalawang sasabihin lang nakatatanda, may sakit ka ba? O pangalawa, in love ka ba? Diba? Wow, inspired. Pag nakita mo yung estudyante, hindi niya normally ginagawa yung kanyang mga project, yung kanyang mga school tasks ng maaga. So nakita mo, ang ganda ng pagkakalatag. Kumpleto yung dokumento. Inspired. O kaya kung minsan, ang iniisip natin sa inspiration, ganito. Nakapanood ka ng isang magandang palabas, nakapanood ka ng isang teatro with a very good lesson na ibinibigay. Then at the end of that entertainment of the theater, you are now inspired to do something. Diba? So, madalas, ayan yung pagkakagamit natin ng word na inspiration. Pero, tingnan natin, na how is the word or the Bible considered to be inspired, and it comes from above. Sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16, okay? All scripture, not some, not part, not first half, not the second half, all. All scripture. 39 in the Old Testament, 27 in the New Testament, okay? 66 books, all scripture is given by inspiration of God. Now, kung hindi nyo lagi naririnig yung salitang inspiration, parang teka lang, papaanong ibinigay ng Diyos yung buong salita niya by inspiration? In other translations, ito yung pagkakasulat. Oral scripture is breathed out by God. Yan. Okay? Now, bakit ginamit yung word na breathe out? Galing po yan sa Greek word. Okay, let's talk about the theology of inspiration. Galing mo yan sa Greek word na theopneustos. Yan. Wow, marunong pala si Pastor mag-Greek. Hindi. Okay, nakuha ko lang din po yan. Okay? Pag gumagamit kayo ng mga app like Bible Hub, tsaka yung gusto ko yung Blue Letter Bible, yung makikita nyo actually yung mga transliteration, tsaka paano yung pagkagamit niya. Theopneustos. Okay, ang ibig sabihin po niyan ay God-breathed. Inihinga ng Diyos. Can you remember something in the Old Testament na inihinga ng Diyos? Adam. Di ba? Kumuha ang Diyos ng alabok. Okay? Pagkatapos, binuo niyang tao, at ang sabi doon, and God breathed into his nostrils, and man became a living soul. Ayun yung keyword, living, life. And so, doon nanggagaling yung idea na sinasabi natin na ang Biblia ay buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kasi inihingan niya yung kanyang salita sa atin, kung kaya nakarating po sa atin yung kanyang kalooban, yung kanyang will. Ano sabi diyan? Just as your breath comes from your lungs, the Bible comes from the very inside of God. Kaya sabi ni Jesus Christ,
Mawawala ang lahat ng bagay dito sa lupa. Magugunaw ang mundo. Pero yung salita niya, kahit isang tuldok, isang kuwit, hindi mawawala. It will be there for all eternity. Anong sabi ng Psalms? Na nanggaling sa pangwalang hanggan, nanggaling sa kanyang kaharian, galing sa langit ang kanyang salita. And so God needed to breathe out His will, His heart, His mind para maibigay niya ito sa atin. No? I sometimes even imagine itong Theopneustos na parang, alam mo yon, pag merong something intimate na kailangan sabihin sa'yo, like for example, you're in a circle, pagkatapos para sa'yo yung mensahe, anong gagawin ng taong dumating para sabihin sa'yo yung mensahe? Mike, may tao nga pala. Ibubulong niya sa'yo. Kasi para sa'yo yung mensahe. Dumating na yung Shopee. Hindi pa raw bayad. Ha? Kasi kinakailangan yung mensahe para sa'yo. Kaya yung salita ng Diyos, hindi lang po yan sa kung gusto mo. Hindi lang para po yan sa ilan na mga tao. Yung salita ng Diyos, yung Biblia, para sa lahat ng tao, yan ay mensahe para sa'yo. I remember some years ago, sabi ng isang bina-Bible study natin, Pastor, kaya di kami nag-aaral ng Bible kasi nagba-Bible study kami, tapos meron silang altar, hindi nandun yung Bible. Sabi ko, ay maganda po, meron po kayong Bible dyan. Pero pwede mong hipan. Maganda po meron kayong Bible dyan. Pero, nababasa-basa niyo po ba? Ang sabi nila na, hindi po, Pastor, kasi po, ang sabi sa amin, pag nag-aral ka ng Bible, mababaliw ka. Narinig niyo naman yung ganon? Ha? Kasi yung mga nag-aral ng Bible, saka ito kasi yung sinasabi, pag sobra doon ng talino, nababaliw. So, lahat ng matalino, baliw. Diba? Okay, mga lahat ng matatalino, lahat ng matatalino baliw, lahat ng mga baliw matatalino. Tama ba yung logic na yun? No. Okay? Binigay po yan sa atin ng Panginoon. Papaano yung proseso mismo ng inspiration na ito? It's very simple. 2 Peter chapter 1, verse 21. Ang sabi po doon, the holy man of God. He picked out particular persons. Holy men of God. Spake as they were moved by the Holy Ghost. So yes, there are about 40 writers yung nagsulat po ng Biblia. Pero ang sabi dyan, moved by the Holy Ghost. In another translation, ang sabi doon, men, again, the holy men, spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. To give a picture kung paano ginagawa ng banal na espiritu yan, okay? Imagine ninyo yung naglalayag na bangka. Pwede ng barko. Okay, ship with its sails up. Okay, naglalayag. Ngayon, yung mga sailors, the sailors, they are the Bible writers. I would not use the word author. Okay, kasi yung author, there's only one author. Alright? We're using the word writers. So there are writers, which are the sailors nung bangka or nung barko. Okay? And they're active. Hindi sila natutulog, hindi sila kumakain. Ang picture nung paglalayag, literal na abala sila. Hawak nila yung lubid, kinokontrol nila lahat ng bagay. Okay? They are the sailors. And so, ang ginawa ng Diyos on writing His Word, hindi yun yung tipong, dumating ang banal na Espiritu, nagsimula silang sumulat, tirik ang mata. Hindi sila tirik ang mata habang nagsusulat. Okay? Hindi yung parang bigla na lang nag-trance sila, tapos bigla na lang umaandar yung kanilang kamay. Kwento ko ba sa inyo nung estudyante ako sa Bible School, na yung si Pastor James Etchun, kasi yung exam namin, ewan ko kung finals na, hindi ko maalala. Yung finals na, yung exam namin, 50 items. Konti lang naman, 50 items. Ang problema, lahat essay. So excited pa ako, sabi ko, yes, ito na. Siyempre, normal naman yan, parang warm up. First part, multiple choice. Second part, di ba, fill in the blank. Ganun, di ba? Normal O kaya literal na shade kung ini-scan. Hindi, 50 items essay. Yung isa naming kaibigan, kakilala rin ni Brother AJ, si Paul. Hindi ko siya makalimutan Pagtingin niyang ganun.
Wag na, tulog na lang ako. Hindi ko makasagutan yan. Tapos nag-pray ako, Lord, galawin niyo yung kamay ko, ikaw ang sumagot. Ay, sarap isipin pag nag-pray ka, gagalawin nila Diyos yung kamay mo, magsusulat na lang mag-isa para maisagot yung tamang sagot. It doesn't work that way. Okay, kung paano binigay sa atin yung salita ng Diyos, yung inspiration niya, hindi. Ginamit ng Diyos yung mga sailors, yung mga writers, kung ano yung personality nila. Ginamit ng Diyos yung background nila. Okay, ginamit ng Diyos even yung emotions nila, yung vocabularies nila, para magkaroon ng human touch. It's very important because it's written for humans, for man. Kaya importante yung human touch. Importante na si Hagay, maramdaman niya yung kabigatan na nangyayari sa Israel, sa Juda. Na bakit itong mga ito, inuna nila yung mga sarili nila bago nila unahin ng Diyos. Mahalaga na maramdaman natin yung iyak ni Habakuk. Lord, hanggang kailan ba itong injustice na nangyayari sa mga tao? Baka hindi pa mamamatay itong mga masamang ito. Kailangan natin maramdaman yun. Kaya kinakailangan na itong mga writers, human, man. Pareho ng pinagdaanan natin, very familiar sa course of life natin. Kaya pumili ang Diyos. God used their background, their experiences, their vocabularies, their language. Ginamit ang Diyos lahat ng yan. Now, okay? Ayun, nakasulat pala dito. Okay? Now, pero, pwede ba na yung barko, mag-isa na lang yan na kahit na very active yung mga sailors? They will need to wait for the wind. Haantay nila dapat yung hangin. Okay? At dapat nakababa yung panlayag. So, kailangan nila ng hangin para dalhin sila sa lugar. Alala ko kahapon, magkasama kami si Denmark, yung isa sa mga driver nung pinsan namin. Tapos, andun kami sa dagat, tapos sabi niya ganun, Kuya, alis tayo kasi lalalim na. Kita mo, ang galing niya, no? Sabi ko, bakit? Kasi daw yung paraan ng hangin, tsaka yung tubig, sinasabi na sa atin daw ng dagat na lalalim na siya. Ako naman, ganun, sige, tara. Kailangan ng mga sailors antayin yung hangin. At the time na wala pang mechanical. At yung hangin yung magdadala sa kanila sa lugar kung saan sila dapat papunta. Kaya ang ginawa ng mga manlalayag noon, inaral nila yung movement ng hangin. Para yun, gamitin nila for their advantage. Now, in our picture, the wind is the Holy Spirit. It's just an illustration na, baka isipin nyo talaga, yung hangin, Holy Spirit. Tapos pag humangin malakas yan na Holy Spirit. Hindi ganon. Picture lang ito mga kapatid. Okay? So yung Holy Spirit yung nagdadala sa kanila kung saan sila mapunta. Okay? Determine exactly where the boat went. And so in other words, okay, yung mga salita na nandyan sa Biblia, 100% human. Sinulat po talaga ng tao yan. Sabi sa akin, ba't ka maniniwalaan sulat ng tao yan? Sige nga, kailan ka nagbasa na sulat ng manok? Binabasa ko to about whales, sulat ng whales. Wala. Sulat ka ng tao, tao ka magbabasa, tao talaga magsusulat niyan. It's 100% made by human, but given 100% by the divine. Okay? Binigay sa atin po mismo yan ng Diyos. And so, here's something to remember. The Bible is not man's best thoughts about God. Hindi yan yung idea na, yung Bible, eto ako, inaabot ko ang Diyos. On the contrary, it is God's only thoughts about man. Ito yung initiative ng Diyos, kasi sabi ng Romans chapter 3 verse 10, okay, na walang naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. On our own, the natural man, when we say the natural man, the fallen man, naturally does not look for God. Sino dito, 90% ng buong linggo mo, puro Diyos ang nasa isip mo? 100% perfect ka nakapag-devotion every day, na merong Bible reading, katapos lahat, after lahat, Lord, anong tinuturo mo ngayon? Then all throughout the day, Lord, talaga ikaw lang nasa isip ko. No. The Word of God, the Bible, is God's thoughts for man. It is God's initiative so He can reach us.
Love letter ng Panginoon sa atin yan. And so for those people praying, ano ba yung kalooban ng Diyos? Panginoon, gusto ko yung masunod ka sa buhay ko. Ha? Sabi pa nung isa, di ko naman ako nakakalimot sa Diyos. Nagpe-pray naman ako. Tapos hindi mo siya inaaral? Hindi ka nakikinig sa Kanya? Sabi mo sa asawa mo, mahal kita pero ayaw kitang kausap. Pwede rin. Mahal kita pero I don't want to do anything with you. Pero love kita. Di man kita nakakalimutan. Naaalala rin kita. Totoo lang, it's parang sobrang embarrassing to say, I love you, Lord. Tapos ganito yung pag-iisip natin. We do not look for God. It's more embarrassing. It's more shameful for Christians. Why? Sabihin mo, siya yung nagligtas sa akin, siya yung namatay para sa akin, siya yung nagpatawad ng mga kasalanan ko, siya yung nagbigay sa akin ng buhay na walang hanggan. Yung buhay ko, hindi lang dito sa lupa, meron din langit na nag-aabang. Tapos you do not study, you do not look, yung sinasabi mong pang walang hanggan, there's something wrong. Bakit walang interest? Bakit walang investment? Bakit walang love? Bakit walang heart? Anong sabi ng salita ng Diyos? For where your treasure is, there will your heart be. Kung ano yung tinetreasure ng heart ng isang totoong mananampalataya, ng totoong naghahanap sa Diyos, the Word of God will be like a treasure to him. Anong sabi ng Psalm 19? Like honey in the honeycomb. Like gold. Grabe naman yung mga illustrations na ginamit sa atin ng Panginoon, no? Bakit ako sa yung honeycomb? Masarap. It's healing. Like gold, kasi ito yung most treasured ng mga tao. It should satisfy every inch, every ounce of your humanity. Because finally you understand that my life is not here only for earth. Hindi lang panlupa, panlangit. Itong buhay ko na ito. It's really fascinating talaga na tapos ang lahat ng worries of life natin nandito lang sa lupa. It really fascinates me. Just imagine, ito lang pinakamababaw to. Pinakamababaw ng klase ng faith. You worship God on Sunday. This is for Christians. You worship God on Sunday. I would say, that is the most immature thing a Christian can do. Kasi sabi mo, pang walang hanggan mo, once a week mo lang siya sasambahin. Tapos yung once a week na yun, wala ka pang interest. Yung once a week na yun, hindi ka pa fully engaged. Ay, buti na lang nakapag-church ako ang bango ng kape. Joke lang magkape kayo. Pag inanto kayo, magkape kayo. Okay. Sabi ko nga sa Crown Kids, yung mga bata, di ba, ang maging rason nila pagkain, basta pumunta sila dito. Kahit ubusin pa natin yung pera natin, magpakain tayo ng pagkain ng mga bata, at least binibigyan natin sila ng rason para kumain. Sa Kristiyano, may rason ka para kumain. Kung ba kaya ka nagpupunta dito. Yung ginagawa natin every Sunday, piyesta ng sama-sama. Kasi yung Monday to Saturday mo, mag-isa kang kumakain. Okay yun, maganda rin yun. Masaya naman kumain mag-isa, di ba minsan? Hindi mo inagawan yung pagkain ng kapatid mo. Di ba? Isa pag kumakain kami ni Han, nagagalit siya pag kinukuha ko yung ulo ng galunggong Alam niyo yung pagkapanahon ng galunggong, yung maliliit, tagi-100 lang ang kilo nun So pag pinrito mo yun, dinipry mo, ay, pati ulo kain. Kinain ko minsan yung ulo, nagalit siya Sabi ko, kalo ko ayaw mo tinatabi ko yan. Away kami, ulo ng galunggong. Sarap yun Sarap yun, pati tinig kain lahat. Okay yun, di ba? Pag ikaw mag-isa minsan, akin lahat ng ulo. Yung kaklase ko nun, kita ko yung itlog, yung gitna, tinabi niyang gano'n, ayaw mo yan? Tinatabi ko yan! Tagalit siya.
Okay yun eh. Solo kang kumakain Monday to Saturday. Yung linggo, boodle fight. Pero sana nakikipag-away ka talaga. Panginoon, ano yung kalooban mo? Ano yung something na hindi ko na-aral for the week? And finally, I am getting at that honey, that gold this Sunday. Ano pong makukuha ko, Panginoon? Bago ka pumunta dito, do you have that excitement? Since the Word is truth, since His Word is inspired, it's unbroken, ano yung para sa akin ngayon, Panginoon? It really fascinates me. Bakit yung Christian, kung minsan binigay mo ng lahat ng possibilities para kumain, pero sabi niya, 5 minutes muna, mamaya na lang. Number 2. Keyword natin sa number 1 is inspiration. Our keyword for number 2 is inerrancy. Okay? Not only that the Bible came from above, it is also flawless within itself. Alright? Inerrant. Yung word na inerrant, it came from the word error. Pero may prefix na in, negative. So, inerrant without error. Yun ang pinaka-ibig sabihin po niyan. Okay? Sabi ng Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is perfect. Anong karugtong? Yeah, sa mga nakakaalam, converting the soul. The law of the Lord, yung salita ng Panginoon, it's perfect. Not only it is inspired, not only is breathed out by God, it is also perfect. Paano ba natin ilalagay sa pagkakaunawa natin yung salitang inerrant? Okay. It simply means, para mas makuha natin in layman's understanding, it tells the truth. That's it. Okay? Inerrant, it's without error, it tells the truth. Ano sabi dyan? It does not make mistakes. Okay? From Genesis to Revelation, lahat ng chapters na yan, it does not make mistakes. Okay? Gusto mo na nag-pray ka kalooban ng Panginoon? Go back to the Word. Lord, gusto ko ng direction sa buhay. Gusto kong makorek. Gusto kong ma-furnished ako sa aking good works. Go back to the Word because it tells you the truth. It makes no mistake. Okay? Sabi to? And so if God is perfect and the Bible is His breath, then the Bible must be perfect. The Bible is perfect. God cannot breathe out a lie. Pwede ka magduda sa akin kasi si Mike nang sisinungaling. Pwede ka magduda sa isa't isa, okay lang kasi nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. Pero ang Diyos, He does not breathe out any lie. Okay. Here's some, or just one, a common objection sa inerrancy. Baka sinasabi nila na, talaga ba? Inerrant yan? Ano ba yung madalas na sinasabi? Bigyan natin isa lang for the sake of time. Ito yung madalas na sinasabi. Pero pastor, di ba? Wasn't it written by sinful men? Di ba makasalanan yung mga taong nagsulat? How can we be sure that they were lying? Na hindi lang gawa-gawa ito. Okay? So, the answer here is, okay, ito yung refutation natin, ito yung pag-aayos natin. The answer here is yes. Sulat po ito ng mga makasalanan tao. Sulat po ito ng mga masasamang tao. But, the Holy Spirit superintended them. Kaya nga, even the choice of words, kung paano nila sasabihin ito, ay nandoon din yung paggabay ng banal na Espiritu. So, we can be sure, we can have that comfort and confidence na ito yung hawak-hawak natin. Picture lang. For example, pumunta ka sa doktor. Okay? And after ng diagnosis, whatever diagnosis is, bibigyan ka niya ngayon ng prescription. Okay? Sino dito nakaunawa ko sinulat ng doktor? Unawa, Kasi yun sila magkaibigan sila nung sa pharmacy. Yung pharmacy kaibigan noon St. Peter. Biro lang, hindi. Biro lang baka may maniwala. Okay. Kahit hindi man hindi yung sulat ng doktor, okay, it does not matter kung ano yung pagkakasulat niya. It does not matter even what kind of pen na ginamit. Kung mamahaling ballpen man yan, o mumurahin na galing doon sa may LTO na binenta sa'yo ng magkano na ba ngayon sa LTO na ballpen?
Doesn't matter kung anong klase ginamit dyan. Ang importante, ano yung binigay sa'yo. Ito yung gamot, ito yung makakagaling sa akin. Kung ang mahalaga dyan, yung truth na binibigay. Okay? And so it does not matter kung sino yung nagsabi as long as it's the truth. Alright? The Spirit ensured that no error corrupted the text. So the original writings, the original manuscripts, we can be 100% confident, okay, na yan po ay walang pagkakamali. Alright? So tiwala ka dyan. Alam nyo ba na even science books, on an average, it updates at least every 100 years. Even history books, alam nyo ba nag-update din yan? Binabalik-balikan yan, parang, ay teka lang, may mali pala tayo. Kulang pala yung discovery natin. And so, kailangan natin i-correct yung ating nasulat na. It updates. Alam nyo ba yung Bible, it never updated. Kompleto po yan. Plenary. That's yung ibig sabihin ng plenary. In part and in whole. It's complete. It's furnished. Ano ho? Something to remember. Sorry, binibilisan ko lang konti. If you cannot trust the Bible, starting in Genesis 1, if you cannot trust the Bible with regard its history, how can you trust it in John 3:16? How can you trust the Word about your eternity? And that's a good thing, mga kapatid. Since we can be sure about its history. In fact, alam nyo ba, na pwedeng magkamali yung secular history. Kaso nga lang later on, just finding out na, ay, mas totoo pala, mas accurate pa pala yung Bible. I remember some years ago, mayroon kaming, hindi nabasa, narinig, na some years ago, ang akala ng mga tao na yung mga stars sa langit is about hundreds. Kasi ayun lang yung kayang makita ng telescope during 1800s. So hundreds daw. Later on, 1900s, ay thousands pala. And finally, when they invented the Hubble telescope, innumerable pala. Kailan sinabi ng Bible na hindi mabilang yung bituin? Genesis. First book pa lang. Di ba? So yes, secular knowledge, secular books can commit mistakes, but not the Bible. And so, if the Bible is true, if it's inerrant, you can trust it with every area of life, most importantly about your eternity. Ito yung pagdududa kasi ng mga tao eh. Minsan ang dating sa iba, kayabangan yung masiguro mong ligtas ka. Kayabangan po yun, kapatid, kung niligtas mo yung sarili mo. Buti na lang, di tayo naliligtas sa mabuting gawa natin. Naligtas tayo sa mabuting gawa ni Kristo. Na walang pagkakamali. At ang sabi ng salita ng Diyos, 1 John chapter 5 verses 11 hanggang 13, na ibinigay po sa atin yung salita ng Diyos para magkaroon tayo ng confidence sa eternal life natin. That's the love story, the love letter na binibigay sa iyo. Anak, pwede ka maging sigurado kasi sigurado ka sa akin. Okay? Lastly, ano yung keyword natin sa number 1? Inspiration. Keyword natin sa number 2? Inerrant. Okay? Verbally and plenary. Inspired. And the Bible is inerrant. And finally, sufficiency. The power of sufficiency. Sapat ang salita ng Diyos. Okay? Pagkakasunod dyan, it works hindi lang for now, na parang ngayon lang. Kung hindi, the idea is, it works even up to now. Okay? Kiss niya. Thank you, pre. It works even up to now. Hindi lang noon, hindi lang ngayon, even in the future, kasi again, yung salita ng Diyos, hindi po yung mawawala. Mawawala, lahat ng hindi nanampalataya kay Jesus, mawawala. Lahat ng bagay dito sa lupa, yung temporary things, mawawala. But not His Word. 2 Timothy 3:17. Anong sabi? That the man of God may be perfect, thoroughly. Okay? May dalawang translation dyan sa King James mismo. Ang ginamit dalawa. Isang thoroughly, isang truly. Pero mas pinili ko yung truly. Pag tayong dalawa nag-usap, tsaka ko na sabihin sa'yo. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works.
Anong para saan yung Bible? Para saan yung kaligtasan mo? Para saan na you are being converted to the image of Jesus Christ? Okay? So you can be furnished to all good works. Ayan. Okay? Now, kaya nga, imposible yun. Hindi ka nag-devotion, hindi ka nag-reading, wala kang prayer, hindi ka nag-communicate sa Diyos mo. Tapos sasabihin mo, okay, this day will be okay. No, I'm telling you that day will not be okay. Your week will be a weak one. Okay? Sa isang translation, ito yung sinabi, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Yan yung purpose sa salita ng Diyos. So we can be equipped. Alright? Anong ginagawa natin? We can do one-on-one. We have discovery class, or ayun yung Sunday school for adults. Okay, we have the worship service. We have the different venues or avenues rather. Okay, so you can be equipped ng salita ng Diyos. Bakit ka, tawag mo dito, some years ago, nung bibili ako ng ticket for IDC, so ang prayer ko gano'n, Lord, na-bless ako this year, magpe-pray ako for next year, na makapagsama po ako ng 4 na tao. So 5 tickets yung bibilihin ko. And then, sabi ko gano'n, nakita ko na, mas mura pa noon, 2018, 19. Tapos, nakita ko, mahal pala nga, no? Hindi ko na ipag-pray yung pera, ha? Pray ko lang yung makakasama. So sabi ko gano'n, sige, bahala na ang Panginoon ko. Ito yung nilagay niya sa puso ko, if this is the mission, He will give the provision. So, bahala siya. Then, sobrang liit din po nung tinatanggap ko during the time. Okay? Still, God provided. During that time, I was thinking, 1,400 for a 3-day event. Actually, 2 days lang siya kung bibilangin mo talaga. Okay? Sabi ko, parang ang mahal kung iisipin mo, no? Namamahalan talaga ako during that time. 1,400. Wala namang pagkain. May ID ka, may notebook. Yun lang. Pero teka lang, mag-i-invest ako sa damit ko. Magkano damit? Mag-i-invest ako sa sasakyan. Mag-i-invest ako sa sapatos. Masisira nga yung sapatos eh. Masisira yung damit eh. Mag-i-invest ako sa gadget. Ba't hindi ako mag-i-invest doon sa bagay that will equip me for good work? Tapos namamahalan ako sa 1,400. Kumisan nga isang kain natin, 1,000 na, hindi ba? Magkano na ngayon yung pagkakain ka sa resto? Pinakamababa na sa 200 plus na eh. Tapos pag dumating pa sa inyo, teka lang, parang pinaghiwa-hiwalay lang yun. No? Isang plato lang, hindi hiwalay niya para mag-isang plato. Then I finally realized, even I have to pay 20,000 for something to equip me is nothing. And finally nga, I realized na thank you, bayad yung mga conference, yung mga paraan, bayad yung Bible, bayad yung mga paraan so you can look for Him. Alam mo kung bakit? It gives value. So even if I have to do that, dito gets natin, we try to make it as free as possible. Gets natin yun. Ginagawa natin yan. Pero totoo lang, ako personally, if I have to invest so much para makuha ko yun, dapat akong ma-equip. If there are free events, by all means, if I trust the source, I'll go there. If I have to pay something para lang ma-equip ako, if I have to invest my day, if I have to invest my time, if I have to invest my treasure, by all means, why? That the man of God may be complete, equipped for every good work. So, how can this sufficiency be practical to us? Okay? Sufficiency or sufficient simply means you don't need anything else to know God's will. Again, stop asking God for His will. Tinatanong mo anong isip ng Diyos, anong gusto ng Diyos. Hindi ka naman nag-aaral ng Bible. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Diba? Nagkukwentuhan kami nila Joshua during the week. Sila Josh, sila Tristan. Tapos, kwentuhan namin si Moses. Si Moses sa pagkwentuhan namin. And then, doon kami sa part na kung saan, kasi may nagsabi daw kay Joshua na, di ba, total naman lahat kalooban ng Diyos. Sabi ko, hindi lahat kalooban ng Diyos.
Pero ito yung kinuwento ko sa kanila. Ay ko, si Moses, very old na siya, nagsabi sa kanya ng Panginoon, nag-pray sila sa Panginoon ng Israel, bigyan nyo kami ng tubig. So, ang sabi ng Panginoon kay Moses, sige, sasabihin mo sa bato, maglabas siya ng tubig at bibigyan kanya ng tubig. Hindi nga bagay yung pagkaka-address doon sa bato. Ang pronoun is for man, naka-masculine. Anyway, sabi niya, bibigyan kanya ng tubig. So sabi nga ni Moses siguro, sige. So nga, nakaharap niya na yung Israel, daming reklamo. Bad trip si Moses. Anong ginawa ni Moses? Hinataw. Anong ginawa ng bato? Bato de la Rosa. Joke lang. Bato. Anong ginawa ng bato? Ha? Naglabas ng tubig. Teka lang. Ang sabi ng Diyos, kausapin maglabas ng tubig. Sumunod si Moses? Hindi. Bakit naglabas pa rin ng tubig? Ano tawag doon? Mercy and grace. The end does not justify the means. Listen carefully. Hindi porket okay ang buhay mo, you are in the will of God. Hindi porket suffering, either or, na you are in the will of God. If the Word of God is sufficient, do you know the will of God? Tanong kila Joshua, sige nga, bakit natin nasabi na hindi will of God yung ginawa ni Moses? Tapos ginawa ni Joshua, nagpa-cute siya sa akin. Joke lang pa rin. Tapos sabi gano'n, kasi po, hindi niya ginawa yung instruction ng Diyos. Exactly. Paano mo masabi bilang Kristiyano that you are atheistic? Sabi mo, ang kwento mo yan eh, na ikaw ay nasa will of God, pero hindi mo binasa yung instructions niya. Tapos sasabihin natin ngayon, nasa will of God ako. Ito talaga yung nangyari. Will of God talaga to. Ay, kaya nangyari to, will of God to. Kapatid, hindi lahat to nangyari, will of God. Hindi porket kinain ni Adan tsaka ni Eva yung pinagbabawal ng bunga, ay talaga, kalooban talaga ng Diyos yun, kinain nila yung bawal. Para nang sa ganun, maghirap tayo. Cute ba yun? Hindi kalooban ng Diyos yun. Gusto mong malaman, again, the end does not justify the means. Gusto mong malaman kalooban ng Diyos, just go back to the Word. Because His Word is sufficient. Inspired, inerrant, and now sufficient. Okay? You don't need a horoscope. Ano yung lucky number code ngayon 2026? Ano yung lucky color? Ano kayang suotin ko buong taon? Kahit wala nang laba-laba. Ha? Hindi na. Ha? Hindi yung kinakailangan manood ng malumod. May bagong revelation na naman, no? Bakit? Sabi ng pastor doon sa TikTok, the Philippines will be prosperous if you do this and do that. May bago ngayon, pati yung taga-Africa, mayroong bagong revelation eh. Yung Philippines is a chosen nation. Sabi naman ng mga Pilipino sa comments, yes, Philippines will be ganyan. Sabi ko, yung propeta na ito, pinakinggan nila, di nila balik sa Bible. Sabi ng Bible, wala nang new revelation eh. You don't need to trust the horoscopes. You don't need to trust the zodiac signs. You don't need to trust the stars. You just need to trust the Word. Bago ka magbasa ng horoscope, bago ka magbasa ng kung anong knowledge kung saan-saan, binasa mo muna yung wisdom and knowledge ng Panginoon. Diba? You don't need pag feel ko na magbasa. Hindi yun. Pag feel ko na mag-devotion. Hindi yan laging feeling. Kasi nga hindi lahat ng feeling tama. Alright? Now, here's the cultural trap. Okay? Yung cultural trap po natin, well, alam niyo na mga Pilipino, hindi lang Pilipino, Asians. Ang mga Asians po ay superstitious. Lalo na tayo. Ano yung mga, alam niyo kung ano natin? Ano Tagalog superstitions? Pamahiin. Ano yung mga normal na pamahiin natin? Alam ba kayo? Bawal magwalis sa gabi. Alam niyo kung bakit? Tamad kasi. Tamad yung nakaisip. Nakaisip siya ng lusot.
Pagka nakasalubong ka daw ng itim na pusa sa kalsada, anong gagawin mo? Huwag kang tumuloy. Tamad pa rin yun. Kita mo, lahat ng pamahain natin tamad. Ha? O, ano ba yung pamahain natin? Ano? Kumanta ba nagluluto? Huwag kang kumanta habang nagluluto, baka hindi ka makapag-asawa. Hindi ako titingin, ha? Pero, walang kakanta. Tayo nagluluto. Ito, speaking of nagluluto, pag kumain, huwag liligpitin. Ano daw? Hindi rin makakapag-asawa. O, ginawa ng mga tatay, niligpit kagad nila, hindi pa kumakain, no? Nabiro lang. Okay? Dami tayong pamain. Kahapon lang, ito yung isang narinig namin. Pwera usog. Nasa bus daw yung pinsan namin ni Hana. Tapos, kita-kitsa doon sa bata. Sabi daw sa kanya doon nung nanay, pababa na siya ng bus eh. Sabi sa kanya, lawayan mo. Lawayan mo. Sabi niya po, lawayan mo. Christian siya, sinisip niya siguro, naku, baka mag-disobey ako sa Panginoon pag nilawayan ko to. Sabi ko, dapat ginawa mo, nilawayan mo. Ito lahat to. Walang sumpayan. Ha? Puro plema. No? Wala. Parang hindi magkasakit. Ay. Talaga, may sakit talaga. Imbis na dali mo sa doktor, pinera usog mo lang eh. Sabi sa amin ni Tito Arthur, yung feng shui supposedly it's an art. Hindi siya pampaswerte o pampamalas. Okay? Sinulat lang natin yung mga yan. Okay? Here's the thing. Okay? If the Bible is sufficient, hindi natin kailangan ng pampaswerte. So, parang lumang tugtugin na, di ba? Sana wala na naglalagay sa sasakyan ninyo, sa bahay ninyo ng pampaswerte, ha? May naglagay pa sa inyo nung, ano yung may salamin? Bangwa. Kasi daw para yung evil spirit, pag nakita niyo sarili niya, ay, pangit, wag na lang, di ako tutuloy. Ano utak yun? Kita ko yung sarili, yung evil spirit, nakita yung sarili niya. Ay, discourage ako, wag na lang. Ano yan, yung mga sabit-sabit? Di ba? Chimes? Akala ko talaga design lang yun para pag may pumasok. Ding. Akala ko design lang yun, may pampaswerte rin pala yun. Tsaka yung anong tawag mo dito? Ha? Insenso para lumabas yung evil spirit, di ba? Sabi mama yun, tsaka yung pusa. Ginawa sa akin ng tito ko yun eh. Tayo ka na dyan. Bata ako, tayo naman ako. Ganyan ka nga. Ikaw bakit? Wala tayo ng pusa eh. Ikaw muna. Kasi daw, tumatawag na ng swerte yung pusa. Tsaka yung palaka, yung barya. Yun, pampaswerte rin daw yun eh. Ano pa? Dream catcher, para daw yung mga panaginip po yung, tama dyan? Bangungot, para di ka rin mabangungot. Yung mga masama. Ay, lahat talaga ng pamahiin tamad. No, tamad magtrabaho, tamad bumiyahe, tamad maglinis. Bilhin mo. Ito idolatry yun mga kapatid. Ulit-ulit na yan. Idolatry yan. Bilhin mo, mas takot ka doon sa mga display na yan, hindi ka takot sa Diyos mo? Yung mga anghel nga, napatabon sila ng pagmumukha nila, yung mga anghel sa takot nila sa Diyos, tapos ikaw, mas takot ka doon. Naku, wag, pag may namatay, walang maglilinis. Mas takot ka pa doon? Ang bira namang yan. Huwag kayong iiyak, walang iiyak. Yung pag gumanong ka sa kabaong, walang iiyak. Alam niyo kung bakit? Pag natulungan na ng luha, sabi ng patay, ay nalungkot, di na nga ako tatawid. So babalik daw. Biruin mo, tinanggalan mo ng laman lupa, babalikin mo pa. Ay. Sana mas takot tayo sa salita ng Diyos, no? Mas takot sana tayo sa Diyos sa kahit ano. Alright? Meron tayong salita niya. We are going to end. Here's the thing to remember. The Bible is not just for information. More importantly, it gives us equipment, method, means, anything necessary for transformation. It transforms your life. Kaya again, I pray, remember this term, sana hindi tayo atheistic Christians. Hindi lang natin alam yung information, pero walang transformation.
Di lang tayo, ay ako, langit ako, napatawad ako sa lahat ng kasalanan ko. Pero walang practicality. No? Alam mo, anong sabi nila? Na meron daw 5 gospels. Ha? Sabi ni Deacon Ray kanina, 4 lang yung gospels Matthew, Mark, Luke, John. Meron pang isa yung Christian. Pang-5 gospel. Most people will never read the Bible, but maybe you will be the Bible they'll be able to read. And so, transformation is not optional. Okay? It's expected of you. In fact, dapat nalulungkot tayo pag wala tayong transformation. Dapat nalulungkot tayo. Bakit ganito yung buhay ko? Ba't di ako blessing sa mga taong nakapaligid sa akin? Ba't puro ako? Pera ko, pagmayari ko, gains ko, attention para sa akin, puro ako. Sana hindi puro ganun. Sana may transformation, sana may totoong pagbabago sa atin. Ano? How do people perceive you? Are you a Christian without? Or baka you are just merely a Christian by word? No? Now, we will end with this. Okay? Sino nakakaalam ng tinatawag na spatial disorientation? Yan. Okay? Ang spatial disorientation, okay, ito yung pinakasimpleng pagkakakwento dyan. Okay? Ito yung mga pilots. So yung mga especially yung mga jet, okay, yung mga mabibilis, his body tells him he is flying up. But he might be flying down into the ocean. So, spatial disorientation, nangyayari yan, 1, yung akala niya, yun nga, yung sa height. Number 2, baka illusion, di niya alam kung malapit, malayo, di niya alam kung malapad or makitid na. Yan. Para ma-imagine ninyo, nasubukan niyo yung iikot ka, yung gano'n. Tapos paikot-ikot ka. Tapos nagpalaro kami ngayon sa mga youth camp Tapos paikot-ikot ka, tatakbo. Akala mo, diretso pa yung tinatakbo, di mo alam, paggilid na pala yung takbo mo. Diba? Yan yung halimbawa ng spatial disorientation. May tunog pare. You feel paralyzed. Time is standing still. You vowed never to let this happen. You now have 56 seconds to live. You're way too low, and it's like the ground is reaching up to you. Panicked, you overcorrect. In no time, you're climbing fast. You now have 45 seconds to live. Now you feel like you're turning and tumbling all at the same time, have lost faith in your instruments. You now have 30 seconds to live. This has become a nightmare roller coaster ride. The aircraft is screaming for your attention, but a part of you is starting to let go. Everything's darker now. You think of your family one last time. I'm sorry. Can you forgive me? But they can't hear you. Because you are out of time. Clouds. In today's aircraft, we have very sophisticated visualization instruments that support situational awareness. Now, accompanied by an autopilot and navigational equipment, flying has significantly become safer. Unfortunately, though, there are still accidents related to pilots who tend to ignore the instruments or get distracted and fly based on their perception. So the goal of SD training is to learn to overcome what your body is sensing, such as the leans, the Coriolis effect, or the pitch up sensation, and to only trust your instruments at all times. Alright? Anong sabi niya sa uli? Trust your instruments. Alright? So, in other words, hindi tayo mag-rely sa feelings. Hindi tayo mag-rely lagi sa traditions. Hindi mag-rely sa tingin natin. Kasi malamang yung tingin mo, hindi tingin ng Diyos. Okay, yung akala mong okay lang sa buhay mo, baka hindi okay. You have to ignore your feelings and trust your instruments. And yung instrument na sinasabi natin yung salita ng Diyos. Imagine ninyo,
yung yung may most number of converts globally, saan? Pakistan, Iran, those countries. Siguro if we're given 55 seconds na lang ng buhay, what will you do? How will you respond? No? Let's end with this. Who will you trust? Okay? Yung feelings mo, napabago-bago. Minsan okay, minsan hindi. Or will you trust your instruments? Will you trust His Word that is inspired, inerrant, and sufficient? That cannot lie. No? I challenge you this week, mga kapatid. Okay? Try to change your rhythm for this week. If ginagawa nyo ito every day, of course, huwag nyo nang baguhin yun. Okay? If nag-devotion na kayo every day, you have your reading, if you are your prayer, that's okay na. Pero, pag hindi siya kasama sa priority mo, di mo pwedeng sabihin walang time. Para pareho lang tao 24 hours a day. Okay? You need to prioritize yung inspired, inerrant, and sufficient Word of God. Okay? Include that to your priority. Okay? The reason na hindi natin naging priority ng Diyos, kasi in the first place, hindi natin siya nilalagay sa schedule natin.